Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Lindon. Dati akong taga-clan pero lumipat na rin. Manghalos 30 taon na rin yung nakaraan mula noong 1997. Hindi ko pa rin malilimutan yung karanasang yon. 25 taong gulang lang ako noon. Nagtatrabaho bilang construction worker sa Iloilo para makatulong sa pamilya. Talagang pumunta pa po ako ng Iloilo noon para makapagtrabaho. Simple lamang yung buhay ko. Araw-araw na pagbubuhat ng semento at mga bakal sa init. Matulog din sa barracks kasama yung katrabaho kapag tapos na. Pero isang hapon noon, nagbago lahat ng inanyayahan nga kami ni Alan sa pista ng kanilang baryo. Katrabaho ko po ito. Hindi ko inakalang doon naman magsisimula ang pinaka nakakapangilabot na gabi ng buhay ko. Martes po yata ng hapon yun kung tama yung pagkakatanda ko. Katatapos lang ng trabaho noon. Pawis na pawis pa nga kami noon at medyo uhaw pa. Nang biglang sumigaw si Alan noon sa amin. "Mga pre, sama kayo sa baryo." Sambit nito. Ito pong si Alan yung pinakabata sa aming grupo. 22 lang po yata ito noon. Masayahin, madaldal at laging may kwento tungkol sa kanilang lugar. "Pista sa amin ngayon Meron namang lechon doon. May mga hipon din. At syempre merong tuba." Sabi pa nga po nito. Kaya't sumama na nga rin po kami. Akala ko noon malapit lang yung kanilang baryo. 3 kami noon. Sina Alan, James at ako. Sumakay kami ng jeep noon, papunta ng kanilang baryo. Pero hindi ko naman akalain na 1 oras at kalahati na yung nagdaan noon. Lumiko pa nga kami sa isang madilim na kalsada na puno ng putik. Walang street lights doon. Puro malalaking puno ng balete na yung mga ugat ay parang mga kamay na humahawak sa lupa. "Malayo pa ba, Alan?" Tanong ko noon. Habang umaalo na nga yung sikmura ko sa kagat ng gutom at pagod. "Malapit na rin. Exciting dyan, makikita nyo." Sambit naman niya. Pangiti-ngiti pa kahit halatang pagod na rin. Pagbaba nga namin ng jeep sa isang karinderya sa kalsada, sumakay pa kami ng habal-habal noon. 2 motor nga po noon yung aming sinakyan. Walang ilaw talaga doon. Puro anino ng mga puno at tunog ng kuliglig na parang nagpapakita ng babala. Ganon lang yung datingan. Magagaling rin yung mga driver doon. Pero ramdam ko yung lamig ng hangin na parang hindi natural. Parang may umihip na malamig na kamay mula sa mga balete. Talagang liblib pala dito, pre. Bulong ko pa nga po kay James noon, na sumimangot naman at mahigpit na humawak sa kanyang kwintas na krus. Na parang meron ding nararamdaman. Oo nga parang hindi na Iloilo no? Parang entrance na ng impyerno Sambit pa nga po nito, na parang kunwari kalmado pero napapaisip na rin. Pagdating namin sa baryo, sinalubong kami ng mga banderitas noon. Maliit lang naman na nayon yon. Mga 20 lang sigurong bahay na yari sa kawayan yung natatanaw ko. Nakapalibot yon sa parang isang lumang chapel na parang sinadya nila upang magkalapit-lapit lang sila doon. Amoy na rin yung mga pagkain noon. May mga tao sa paligid, naghahalakhak, nagiinom sa mga mesa sa ilalim ng mga puno. "Salamat sa pagpunta mga kuya. Kain muna tayo," sabi nga bigla ni Alan, habang pinapasok nga kami sa bahay ng kanyang lola. Doon ko unang nakita si Lola Nining. Payat na payat po ito. At halos makita na nga po yung buto sa kanyang braso. Talagang butot balat na lang. Pero malakas pa naman. Yung buhok po nito ay puting-puti na rin. At nakapusod ng mahigpit pero halatang mahaba. Ngumiti po ito at kitang-kita yung kanyang manilaw-nilaw ng ngipin. At yung mga mata nito ay medyo singkit na parang laging nakatingin sa kalaliman ng dilim. Hindi ko may paliwanag pero kakaiba. "Tuloy kayo mga apo, tuloy lang. Kain kayo ng marami," sabi pa nga po nito. Ngumiti siya na para bang may tinatago sa likod ng kanyang mga labi. May dala siyang bilao noon ng bibingka at suman. Pero yung ngiti niya ay hindi abot sa kanyang mga mata. Alam mo yung ngumingiti ito, pero yung ekspresyon ng kanyang mata ay hindi akma sa kanyang ngiti. Pero hindi ko na lang inisip na may kakaiba doon. Gutom na kami kaya nagsimula na nga yung salo-salo. Lechon puno na talagang malutong-lutong pa yung balat. Meron ding sinigang na hipon na talagang mainit-init pa. Siyempre meron ding iba pang mga putahe. At meron ding tuba na talaga namang masarap din.
Nagkwentuhan kami sa mesa noon. Tumawa ng malakas sa mga biro ni Alan tungkol sa kung ano-anong mga engkanto daw sa gubat sa kanilang lugar. Huwag kayong matakot mga kuya ah. Tahimik lang din dito, maliban sa mga kwento ng matatanda syempre. Natatawang sabi pa nga ni Alan noon. Si Lola Nining naman ay abala sa paghatid ng pagkain, pero madalas siyang tumingin sa amin noon. Hindi ko rin may paliwanag kung bakit tingin siya ng tingin. Kain lang kayo ah, sabi nito habang naglalagay ng dagdag na ulam sa aming mga plato. Ramdam ko yung kanyang mga tingin noon na parang tinatansya yung aming mga pangangatawan. Tingin siya ng tingin kasi. Habang lumalalim nga yung gabi, nagsimula yung sayawan noon sa gitna ng baryo. May mga matatanda at bata na sumasayaw. Natatawa pa nga ako noon dahil yung tugtog nila ay bahay kubo. Nagaya si Alan noon na sumali, pero tumanggi kami ni James dahil natatawa lang nga kami. Sinabi namin noon na mag-ikot-ikot lang kami sa lugar. Naglakad nga kami noon patungo doon sa may gilid ng baryo, kung saan nga naroon yung mga malalaking balete na parang mga higanting multo. Yung ugat ay nagkakaugnay at nakabitin lang sa ere. Feeling ko noon ay tahimik yung paligid kung wala lang yung mga tugtog. Mukhang liblib talaga na lugar. Hanggang sa bigla nga po noong nagsalita si James. Pre, naririnig mo ba yon? Sabi nito. Dahil may narinig daw siyang parang mahinang hagikik. Parang tawa daw ng matanda na mula doon sa mga puno. Hindi daw natural. Parang may halo din daw na angil. Akala ko lasing na rin po ito dahil nakainom nga kami ng tuba. Pero nang tignan ko, parang may nakita rin akong anino sa may balete. Parang matandang payat, nakayoko at parang naghihintay lang. Sino yon? Bulong ko pa nga po noon. Ang puso ko noon ay biglang kinabahan. Pero bigla rin namang nawala yung anino na parang mabilis na umalis. Baka kung sinong lasing lang, sabi naman ni James noon. Pero namutla na rin po ito at tinahawakan ulit yung kanyang kwintas na krus. Bumalik kami noon doon sa may mesa. Pero nawala na doon si Alan. Si Lola Nining lang yung nandoon. Naghatid pa rin ng mga pagkain sa ilang mga matatandang naroon din. Nasaan na po si Alan? Tanong ko noon. Nandyan lang yan sa likod. Nag-aasikaso siguro ng mga hayop. Sagot naman po ng matanda. Pero yung tingin niya sa amin noon ay parang naglalaway na. Yung mga mata nito ay parang nagliliwanag ng bahagya sa dilim. Ramdam ko noon yung kaba at medyo uminit pa nga yung tiyan ko noon. Hindi dahil sa tuba, kundi rin sa amoy na biglang naamoy ko. Parang bulok na laman at dugo. Talagang pumapasok sa ilong ko na talagang hindi maganda yung amoy. Nung karaan pa yung ilang sandali, nagsimula nang magtunog yung lumang orasan ng chapel noon. Meron po kasing malaking orasan doon na dinig mo kapag naroon ka banda sa may bahay nila Alan. Karamihan ng tao noon ay umuwi na. Natira lang po kami at ilang matatandang medyo may tama na rin. Tuloy kayo sa loob. Matulog muna kayo sa kwarto. Anyaya pa nga ni Lola Nining noon. Ngumiti pa ito at lumabas yung kanyang dilaw ng ngipin. Wala na kaming mapagpipilian noon. Wala na rin daw jeep na babalik sa bayan. Kung meron man ay medyo tsambahan na lang din. At medyo malayo pa nga yung labasan. Pumunta kami noon sa loob ng bahay nila. Isang maliit na kwarto na merong papag, banig at lumang kortina. Si Alan naman ay nawawala pa rin. Baka sa kapitbahay lang nakipagkwentuhan. Sabi ko pa nga po kay James noon para pakalmahin ito. Pero ramdam ko rin yung tensyon. Kakaiba lang din talaga yung kutob namin noon. Hindi kami nakapagpahinga noon dahil may mga kaskas kaming naririnig sa bubong. Parang matatalas na kuko na humahagod sa bubungan. Mabagal pero paulit-ulit. Lindon. Bulong pa nga ni James noon. Nanginginig na yung boses niya. Alam mo ba kung ano yan? Parang may gumagalaw eh. Sa itaas. Sambit nito. Tumayo nga ako noon at kinuha ko yung flashlight mula sa bag. Meron po kasi akong daladala laging flashlight sa bag ko. Lalo at minsan, naglalakad ako para bumili ng alak doon sa may tindahan. Lumabas nga ako ng kwarto noon. Sa may sala ay naroon si Lola Nining. Nakaupo lang sa bangko. Nakatingin sa kawalan. Parang nagdadasal ng mahina. At nang tignan niya ako noon ay malamig yung kanyang tingin.
Nagulat ako noon nung bigla kong mapansin na parang nagliliwanag sa pula yung mata ng matanda na talagang hindi normal. Kaya't agaran ko nga po siyang tinanong noon. Lola, naririnig po ba ninyo yung nasa bubungan? Tanong ko noon. Ngumiti lang ito. Pinakita ulit yung mga dilaw ng ngipin pero parang matutulis. Pusa lang yan, apo. Matulog ka na. Pagod ka pa naman. Sambit niya. Pero ramdam ko pa rin yung amoy na lalong lumalakas. Parang bulok na laman at dugo. At parang kakaiba talaga. Wala akong magawa noon kundi bumalik na lang sa kwarto. Pero lumakas po lalo yung tunog pagbalik ko. Parang may gumagapang na naman. Mabagal at paikot-ikot. Na parang hinahanap yung tamang pwesto. Biglang bumukas yung pinto ng kwarto noon. Na ikinagulat po namin. Si Alan yon. Namumutla po ito at talagang pinagpapawisan. Hawak niya yung isang bagay sa kanyang bulsa ng kanyang maong. Kuya Lyndon, Kuya James, umalis na kayo ngayon mismo. Sambit nito na parang nagmamadali at natatakot. Ano bang nangyayari, Alan? Tanong ko noon. Grabe na yung kaba ko noon. Si Lola, siya yan. Siya yung nasa bubungan. Aswang siya. Alam ko na matagal na, pero hindi ko kayo pwedeng hayaang mabiktima. Hindi namin nakalaing atakihin siya ngayong gabi. Sambit nito. Hindi kami nakagalaw noon. Bigla ring lumakas yung tunog doon sa bubungan. Hanggang biglang tumigil at may biglang tumalon. At nagulat na lang kami nung biglang bumukas yung bintana at merong pumasok doon. Gulat na gulat po kami noon nung parang bigla lang niyang tinulak yung bintana sabay pumasok na agad sa loob. At tumambad po sa amin ang isang nakakapangilabot na nilalang. Napakapayat ng katawan pero napakaitim rin ng balat. Parang naglalangis yung kanyang balat. Meron siyang mahabang buhok at yung makuko talagang mahahaba. Hinding-hindi ko makakalimutan yung mata nito. Pulang-pula. Ang mukha po nito ay halatang matanda pero hindi ko na makilala. Akin kayo. Sambit po nito habang siya'y nakadapa. Grabe yung takot ko noon dahil malademonyo po yun. Parang nanlabo na yung paningin ko noon sa kaba. Natigilan rin po si James noon. Hindi rin siya makagalaw na parang natulala. Lumapit po yung nilalang ng unti-unti. Napakabaho po ng amoy nito at talagang naglalaway siya. Muntik na nga po niyang maabot si James nung parang bahagya po itong tumalon. Nilalabas po nito yung kanyang dila. Lola, wag sila. Wag mo silang saktan. Apo mo ko. Biglang sambit ni Alan noon. Totoo nga, walang iba yung nilalang kundi si Lola Nining. Tumakbo ako noon at nakakuha ko ng itak sa may kusina. Agaran din akong bumalik. Pero sumigaw po bigla si Alan noon. Kuya, tumakbo na kayo. Takbo na! Sigaw po nito. Halos mabingi po ako nang marinig ko yon. Nung nagmamadali nga pong lumapit sa amin ulit yung nilalang. Mabilis pong kumilos si Alan noon. Humarang po siya at talagang pinigilan niya yung kanyang lola. Lola, makatrabaho ko sila. Mga kaibigan, hindi mo sila pwedeng biktimahin. Sambit nito habang pilit na pinipigilan yung kanyang lola. Nagkataon pa talaga na wala rin doon yung kanyang mga magulang noon. Sa maikling sandali noon ay bahagyang natauhan yung kanyang lola. Pero hindi pa rin po ganap. Dahil parang naglalaway pa rin po ito at nanilisik yung kanyang mga mata. Doon na nga po kami pinatakbo ni Alan at hindi na kami nagdalawang isip noon kundi sundin yung kanyang sinabi. Hinila ko na nga po si James noon at tumakbo na kami ng tumakbo. Hanggang makita po namin yung habal-habal na sinakyan namin kanina. At agaran po namin yung tinawag sabay nagmadaling sumakay. Nagulat po ito kung bakit parang takot na takot kami. Pero hindi na po kami nagsalita at nagpatid lang po kami doon sa may labasan. Bago kami umalis noon ay dinig na dinig pa rin namin na parang nagkakagulo doon sa bahay ni Lola Nining. Napalingon din doon yung driver pero agaran din niyang pinaharurot yung kanyang habal-habal. Alam na rin po naming wala na ring jeep noon. Pero mas swerte po kami noon dahil pagdating namin sa may labasan ng baryo, meron po doong tricycle dahil pista rin nga. At yun po yung aming minadaling arkilahin. Hinatid naman po kami nito, kaya po kami nakauwi. Grabe yung takot namin noon, pero bumalik pa rin kami ng trabaho kinabukasan. Si Alan naman ay mga ilang araw pa bago nakabalik.
Humingi nga po ito ng tawad at nagpasalamat dahil nilihim namin yung tungkol sa kanyang lola. Mabait naman daw talaga yon, pero hindi lang daw nila akalain na aatakihin nga siya ng pagkaswang sa gabing yon. Mabuti na lang at napigilan naman daw niya at agaran naman daw itong bumalik sa normal nung matauhan na. Huwag rin daw kaming mag-alala sa mga nakain namin dahil wala naman daw halong kung ano yon. Inintindi po namin yung kaibigan namin noon. Pinilit namin na huwag siyang husgahan. May takot man pero nang ibabaw po yung aming pagkakaibigan. Mga ilang linggo pa pagkatapos nun, bumalik naman po sa normal yung aming samahan. Alam pa rin naming aswang yung kanyang lola syempre, pero nagtiwala lang kami. Hanggang umabot naman sa punto na nagkahiwa-hiwalay rin kaming tatlo. Dahil nagkanya-kanya na rin po kaming buo ng mga pamilya at lumipat na rin ng trabaho sa iba't ibang mga lugar. Baon-baon pa rin po yung karanasang hinding-hindi malilimutan. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Ito po yung aming kwento at maraming salamat.